Kasi itong mga tao ito na hindi naman walang pa-interest sa politika, lahat sila ron, as in lahat, galit. Galit sa nangyayari sa bansa, galit sa mga opisyal sa tribunal. Gusto nilang buwagin ng Kongreso. Ang dali na sabi niya, kailangan tama. Narinig daw nila yung revolutionary government. Dapat yun ang gawin natin, mag-revolutionary government na. Kahit na ano, mag-military junta kayo, kahit ano, basta palitan na. Sawan-sawa na kami, sabi niya. The short of the long thought that I have right now, nung sinabi mong Singapore, aware, we need a Lee Kuan Yew. Okay, of course, we're not 3.5 million people. We are 115 to 120 million people. Ang naririnig nating sense ngayon ay, kaya nagtanong ako kung may pupuntahan ba ito. Dahil si Lee Kuan Yew, nagkaroon din ng kanilang version of truth and an independent commission na ipinaalam niya sa buong mundo na hindi siya natatakot magpakulong doon sa mga corrupt, including members of his own family. Tanong, Alan, meron bang makukulong? Pilipinas gawing mala Singapore? Nako, eto ang pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano at binanatan si BBM. Eto mga kadondex, wala ng paligo-ligo pa. Panoorin natin. Subscribe ka muna. The short of the long thought that I have right now, nung sinabi mong Singapore, aware, we need a Lee Kuan Yew. Okay, of course, we're not 3.5 million people. We are 115 to 120 million people. Ang naririnig nating sense ngayon ay, kaya nagtanong ako kung may pupuntahan ba ito. Dahil si Lee Kuan Yew, nagkaroon din ng kanilang version of truth and an independent commission na ipinaalam niya sa buong mundo na hindi siya natatakot magpakulong doon sa mga corrupt, including members of his own family. Tanong, Alan, meron bang makukulong sa iyong analysis, sa iyong pagtingin, sa iyong assessment? Are there people who are going to go to jail because of what is happening? Definitely may makukulong. So the two questions now is one, mahahanap at makukulong ba yung mastermind? Yes. Pangalawa na siguro yung dami ng makukulong. But I also think it's also the wrong question. Because if we've never jailed a high-ranking official in the Philippines, then baka nga, pag may nakulong, sample kasi yan, baka wala nang gumaya. We've jailed a sitting president. Yes. And sabi nung iba, hindi, nakakalaya din. Hindi po, in a sitting president situation, it was a pardon. Yes, nakalaya, pero hindi totoong na-reverse nung korte. Estrada. We have jailed senators. Of course, nakawala. We have jailed, etc. No? And this has happened with Indonesia and Korea. But going back lang, Kuya Boy, sabi mo, Lee Kuan Yew, leadership 100% matters. Pero I don't believe necessarily you need a Lee Kuan Yew for 20 years, di ba? But you need Walang leadership si Bongbong Marcos. talaga an honest to goodness desire by a majority of your community, maging barangay yan, maging bansa, to sustain the momentum for transformation. Hindi pwede yung parang, pag nandyan si Duterte, lahat tayo may disiplina. Pag nandyan si Pinoy, President Aquino, lahat tayo walang corruption or ibababa natin. Lahat tayo, pag nandyan si President Marcos, kung saan siya magaling, dito tayo. Kasi FBR, dun tayo magaling. Then, pag wala na, so hindi pwede, Kuya Boy, that when the cat is away, the mouse will play. Kailangan natin ng ilatag yung pundasyon. Tapos yung majority yun ang gusto, paluin mo talaga yung ayaw. Hanggang gumising ka isang araw na may transformation na talaga. Very, very strong. We're very near that, pero yun nga kasi Kuya Boy, whoever made billions, gusto nilang guluhin lahat to, di ba? Okay. Gusto nilang hindi mahuli yung mastermind, gusto nilang guluhin. So we're every day, yung genuine yung desire, genuine yung galit, pero nandun din yung yung nagpapagulo. Okay. Itong outrage, itong galit ba, sa iyong basa, is this going to be sustained? Kasi may mga kritiko tayo na magsasabing, nako, pagdating ng panahon, pag hindi ma-sustain yung national conversation, yung galit na yun,
lilipas? Well, like a hungry lion, I don't think lilipas nang hindi mo pinakain yung lion. And Diba? right now, it is But a lion. It is a zoo. country full of lions. Ang problema nga, Crocodiles. are you throwing the right meat or may para lang mapakain? And then, would the lion be just satisfied na mabusog na siya dun sa meat na tinatapon? Or gusto mo ba yung tunay na pagbabago o transformation? So sa akin, I would not even speculate, will it be sustained or not? Babalik ta rin ko. We have to sustain, maybe not the anger and outrage because we're not a people who are always angry. Di ba? Bumagyo nga, baha eh. Nandun yung galit pero may magpo-post, baha ka lang, Pilipino kami. Di ba? May magpo-post ng, ngayon may swimming pool na kami sa bakuran namin. Di ba? So we're a people who are tolerant, happy, forgiving, resilient, di ba? And part of resilience, part of being resilient, Kuya Boy, is that hindi tayo nagtatanim ng galit. Hindi tayo pwedeng hindi magalit, pero hindi natin pwedeng itanim yung galit. So it's really more of how as a people we can sustain that momentum and that desire for change. But the weak side to that is we forget. Yes, pag komportable na. Pag komportable na. Correct. Kanina you mentioned that vicious cycle na ayaw mo. Doon tayo lang sa usaping korupsyon. Marami ang nagsasabi na for as long as the system is there, a system that allows corruption to happen, kahit sino ang actors na involved, ay patuloy pa rin na magaganap itong cycle of corruption. Your take? 100%. Why? Okay, kung Well, para sa akin mga kadonatics, if the system continues, pwede mga kadonatics may mga magnanakaw pa rin. Pero sa panahon ni Tatay Digong, the system has been always the same mga kadonatics. But na-re-regulate at na-minimize yung mga nakawad during his time. So, it goes down to what kind of leader we have mga kadonatics. What kind of leader you are. Kasi at the end of the day, ikaw pa rin yung mananagot mga kadonatics kung may mangyari sa bansa. Kaya kung may prinsipyo ka, kung competent ka na leader mga kadonatics, yung puso mo ay talagang pangmasa, gagawin mo ang lahat for the interest of the people. Pero ang nangyayari ngayon is totally the opposite. Yung interest lang ng mga magnanakaw ng mga buayang ito ang inaatupag nila mga kadonatics. Napakagahaman talaga. I can't imagine being a Christian country tapos yung mga namamalakad sa atin puro satanas. What the heck? Disgusted my inner self. tayo mga isda or tayo ay creatures ng tubig, di ba? Kahit anong linis ng isda, pag nilagay mo sa Pasig River, dudumi din yan. So, if you ask me, is it the system or the people? It's both, di ba? Baliktarin mo naman, di ba, na mga isda na talagang dinudumihan niya yung kanyang paligiran. So, lagay mo sa malinis, dudumi din. But we all know the environment matters. Why? The environment, hinihila yun, Kuya Boy. Magsama ka ng seminarista sa isang lugar na panay gambling joint, prostitution house, lahat ng masama nandun. Patirahin mo yung seminarista doon ng 6 months. Yung mabubuti, aalis. Pero yung naiwan doon, will sort of join the party because yun yung environment niya eh. Diba? So we cannot allow ourselves in the Philippines to accept that environment. We have to change it. Okay. So, leadership matters, sustainability, outrage, etc. But how do we channel it? So, let me answer it this way, Kuya Boy. Vicious cycles are never solved until you have a virtuous cycle. Yes. Because life is a cycle eh. Everything we do, relationships are cycle. So, if I keep saying na, Kuya Boy, bakit hindi magkasundo si Alan at Kuya Boy? Kasi si Alan is the sweetest guy. Until mangailangan ng pera, uutangan niya si Kuya Boy. Never naman babayaran. Maglalaylo. Kuya Boy, maaawa, mamimiss niya si Alan. Pag nagkita, magiging close, uutangan na naman siya. So unless I address that, bakit ba ako umuutang? Nagsusugal ba ako? Galante ba ako? Do I, instead of find someone I love, I pay someone to love me?
So until I address that, Kuya Boy, it will be a vicious cycle. But once you address that, then it becomes a virtuous cycle. Di ba na, if I do need money, I pay you right away, or baliktad, I get on my feet, and ako pa magsabi, Kuya Boy, nilista ko ha, 20 years, babayaran kita. So whether it's an addiction to drugs, whether it's an addiction to love, whether it's, I keep saying business, pero may time ako sa family ko, then I get too much involved sa business, and I keep saying, well, yung kikitain naman sa family, that's a vicious cycle, Kuya Boy. Okay. We have to replace it with a virtuous cycle. Gaano kalaking impact ang Pwede. 2028 presidential elections Yan na. dito sa mga nangyayaring ito? Yun. Everything that gives us hope is an opportunity but also can be a distraction. So halimbawa ngayon, yung sinabing galit sa corrupt, yes. But galit lang ba tayo sa ghost? Or galit din tayo sa nagsusmuggle? Galit din tayo sa nandadaya at sa mga taga-BIR na humihingi? Galit din ba tayo sa kumukuha ng vouchers, maging TESDA yan, TESDA, DepEd, tapos dinadaya? So, it's either we hate corruption and we want to replace it, or we only hate the corruption where it causes us damage or ano di ba? So, ganun din. Sa 2028, there are going to be great candidates. And if we love the vicious cycle we're proposing, if we hate enough evil, kahit sino manalo dyan na magaling, we can replace that. Pero if we say, hindi, kasi ang galing ni Kuya Boy, all my hope is in it. But hindi perfect si Kuya Boy. And as you said, lagay natin si Kuya Boy, ganun yung sistema. And then usually kasi Kuya Boy, when the economics is working out, di ba? Napapabayaan mo na yung iba. So I can argue, kung hindi pa nahuli yung ghost at hindi pa sumunod-sunod yung baha, galit tayo sa corruption, pero walang outrage. Ganun din naman sa droga, no? Panahon ni President Duterte, di ba? Lahat tayo galit sa droga. But until yung may tao na drinambit niya tapos lumabas lahat ng kabahuan sa droga, nagkaroon ng outrage. Right. Pero it seems like a vicious cycle na magagalit tayo, ma-address ng konti, layon na pakain ng Balik konti. na naman. Di ba? So we have to, siguro sustainability, Kuya Boy, but transformation talaga. And other countries did it. Yes. In a lifetime, ha? In a lifetime. Oo. If you tell the Alan Cayetano, 15-year-old, Singapore or Japan, Singaporean, Hapon, even Korea, di ba? In a lifetime. When we were 10, of 20 years, even 20 years old, I'm 55 this month. No? When I was 20, kasi sabihin mo na, nood tayo ng concert, tapos sinong group, K-pop, Koreano, same ba yung tilit? Will you go to another country and pay for a ticket to watch, di ba? In the 60s ba o 70s, no? May mga nanis, yaya, ng mga taga Mindanao na taga Singapore. Pero ngayon, sasabihin mo ba na meron taga Singapore na ano? So, in a lifetime, whether it's economic, whether it's social, whether it's values, and when I say in a generation, dati that's 40 years, Kuya Boy, pero ngayon parang 10, 20 years can be a significant change na talaga. You were talking about the house arrest, the embassy arrest of former President Duterte, at naglabas ng desisyon ang International Criminal Court na hindi siya pinayagan. Ano ang reaction mo? Kuya Boy, two things, no? In everything I do and say, may political side yan eh. But hindi lahat ng problema sa Pilipinas ay political. Or kahit sabihin mo lahat ng problema ay political, wala mo sabihin mo hanap buhay, Alan, may epekto din yan sa politika, di ba? Ekonomiya natin, may sa politika. Pagkakulong kay may politika, pero may spiritual side yan, Kuya Boy. Di ba? May unseen and may seen, may natural at... So, yung kay President Duterte kasi, mas mabigat pa doon yung mga issues natin. Tama ba na isang presidente ipadala mo sa ibang bansa? Tama ba hindi siya dito litisin? Tama ba na 80-year-old... So, ang nangyari doon kasi, Kuya Boy, nagkausap-usap ang mga senador, nag-usap kami na can we just steady sa humanitarian? And can everyone agree? Kaya pumayag kami na yung resolution na ipasa was much more watered down than our resolution so that nga, we can come to a point we agree.
nagulat na lang kami na nung nandun, biglang botohan, tapos biglang pumunta dun sa issue na guilty ba siya o hindi, kamusta yung... I mean, who of us do not feel for any victims? One side, yung biktima ng mga drug lords, biktima ng droga. On the other hand, may nadamay na inosente. Whether yan ay 70-year-old, 25-year-old, syempre mas maano pagbata, we all feel for them. Di ba? Pero kaya nga tayo nag-usap sa isang resolution na very, very basic. Sa former president, is in a foreign country, kahit sinong tao malulungkot, pag 8 years old ka, hindi ka basta mabisita, humanitarian. So, yun po yung hugot. Di ba? Parati mo tinatanong ako, Kuya Boy, anong baon ko? Right. Usually, ang baon ko, may problema, nahanap ako ng solusyon. But two things I realized later on. One is lahat tayo may hugot. Yun yung hugot namin ng mga nag-file ng resolution na yon. Pero pangalawa nga, yung sa baon ko, nakikita ko ngayon is that, you cannot blame everything on the devil. Di ba? So, if tonight, after natin to maglasing ako, naging alcoholic ako, choice ni Alan yon. Di ba? But there are also many things that there's a spiritual or there's a part that the devil... So, for example, if in the year 2000, pumayag kami magkakasino ang Taguig, tingin namin, hindi naging ganito BGC. Tingin namin may plano si Lord, may plano ang devil. At may certain decisions that when you make it, it will go towards that. So, ganun din si Alan. So, plano ng devil, hindi ako maging tapat sa asawa ko. Plano ng devil, marami akong girlfriend, sirain yung pamilya. Hindi ako maging example sa ibang mga bata na nag-iisip na, does marriage still work in this country? So it's Alan, not the devil's, to decide every day, di ba? But the devil can put me in a situation na maraming magaganda dyan, maraming tempting dyan, na si Alan is alone with the... So decision ko dapat not to put myself in that situation. I think the only situation I can think of in the Bible, where Christians should run is against temptation. Ang turo parati, do not be afraid. Di ba? If God is with you, who can be against you? Laban parati. Pero pag temptation, Kuya Boy, nagsasabi doon. Di ba? Turn and run from it. So to relate it, Kuya Boy, whether we're talking about the case of President Duterte, which I admit is controversial, whether we're talking about anong mangyayari sa Blue Ribbon, whether we're talking about taxes, napaka-creative ng Pinoy eh. Sabi niya kasi dun sa post niya, malapit na ang bayaran ng tax. Tapos sinabi niya, hindi ba dapat kunin na lang natin yung account ni Zaldico at nung iba? Diretso Doon na lang. natin i-deposit diretso. So it was funny. But it was also for me tragic na. Di ba na sometimes kailangan yung, hindi lang yung wag kang balat sibuyas, kailangan i-admit mo sa sarili mo na kahit, the only way to please other people, don't do anything. Don't do anything. Kasi hindi ka mapapansin eh. Then happy-happy ka eh. Pero gawin mo trabaho mo. Siguro ito yung encouragement ko lang dun sa nunod. If you're sure na tama at ginagawa mo ang trabaho mo, the criticisms will come, but wag mong pansinin. Ngayon, kung hindi ka sure na tama o makokorek ka pa or pakinggan mo ng konti din yung criticism. Kung tama yung criticism, medyo baguhin mo. Pero kung talagang inupa ka, hindi ka maintindihan or sadya or they want to put you down and you're doing what's right. So for example, imagine Kuya Boy kung alam kong ang Pilipinas ay babaksak ang ekonomiya pero kailangan itaas ang VAT ng 1%. Sino naman si Raulong politiko magsasabing at this time itaas ang VAT. But what if I knew that if we didn't do it, in 6 months to 2 years, babaksak ang ekonomiya? What? So that mabango ko, so that politiko, I won't say anything. But can you imagine someone saying now na, guys, alam kong naghinakit kayo, alam kong wala pa yung mastermind, alam kong sasakyan pa lang ang nabawi dito sa flood control, pero alam nyo ba, dapat itaas ang income tax ng 2%. Dapat ang VAT from 12.3. Talagang baka literally i-crucify ka ng mga tao. But what if you know in your heart, in your mind, you're 100% sure na the economy will dip in a year or will dive, not only dip, pero will you not do your job? No? Yeah. So, for me, Kuya Boy, some of it is part of the job, but some of it is controversial. Some is not about morality, diba? But it's just part of things that
have to be said or have to get done. The last thing lang na I wanted to emphasize pala siguro, lost to because I want to be sensitive about it. That's why when we passed that resolution, nakiusap ako, Malacanang, please review. And yung iba, Trinity, Wait, mga Kadonatics. I think this interview is no longer interview, mga Kadonatics. It's like giving lecture, and itong si Boy Abunda is one of the attendees, mga Kadonatics, nakikinig na lang sa lecture. And from time to time, siguro, mag-ask ng question. Pero this is no longer an interview, mga Kadonatics. Ang daming nuggets of wisdom itong si Senator Alan Peter Cayetano, mga Kadonatics. Kaya it's always a pleasure to listen to him because you will learn a lot. size ako for saying we're doing this not only for the former president, not only for his family, but for the nation. I'm saying that for two reasons. Yung national pride natin na sinurrender mo, presidente mo. But more than that, Kuya Boy, we are a passionate people. We are a compassionate people. If he gets sick, or worse, if something happens to him there, may malaking gulo sa ating bansa. So that's what I meant. So I don't know how I can say it sensitively, di ba? But when you have a person who's 80%, and if it's true, di ba, that yung may signs na ng depression, tapos he doesn't want, tapos yung kung totoong nahulog at nagkasakit, if something happens there, people will blame someone. Will blame the government. And Wait, ay talaga mga Kadonatics, hindi papatulugin tong si BBM at yung mga nag-kidnap kay Tatay Digong, mga Kadonatics. Hindi makakatulog yun pag may mangyari kay Tatay Digong. Better na ibalik niyo si Tatay Digong before anything happens because it's gonna be too late, mga Kadonatics. There will be no peace at all. Apologies will no longer be asked by the public. Ay talagang kahit ako, mga Kadonatics, lalabas na talaga at siguro makikipag-riot na tayo pag may mangyaring masama kay Tatay Digong. Kaya now it's not too late, but it's a little bit late, mga Kadonatics. Dapat ibalik na talaga nila si Tatay Digong. Hindi naman talaga tayo papayag, mga Kadonatics, na yung isang liderato na alam natin ginawa ang lahat para sa kapakanan natin. Tapos, nung pinalitan yung administration, pinakulong, kinidnap. That should not happen, mga Kadonatics. Like, dang. Ang mga nag-kidnap sa kanila, mga Kadonatics, if were not possessed, they were devil himself. Or themselves, mga Kadonatics. we don't know what will happen. Di ba? Doon lang ako sa hugot at saka sa solusyon. Early on, dito sa controversial phase ng ating kasaysayan, you came up with the remand return idea. You came up with the archiving idea, naalala ko yun. At ilan pa, hanggang dumating ito doon sa snap elections, etc. Na para bagang ang tingin ng ibang tao ay si Alan Cayetano ay so engaged in this whole controversy, affairs, ika nga of the state. Pero may dala siyang baon. And in the process, binubugbog ka ng mga taong nakakaunawa, pinipraise ka ng mga taong nakakaunawa at nakakaintindi sa'yo. Why do you care so much, Alan? I truly cannot give you an articulate or but siguro it's the way God made me, 'di ba? I mean, I don't know any other way, Kuya Boy. Sa akin, either zero pakialam or buong buhay ko binibigay doon. So, wag lang magagalit sa akin si Lani, pero pag nag-away kami, that's what I tell her. I care so much about your opinion, di ba? And I care so much about you caring me. That's why, on the reverse, pag hindi ko nagustuhan, hindi mo pwedeng sabihin sa akin, wag basta magalit. Di ba? So that's the kind of person siguro God made me to be, Kuya Boy. But also, I hate missing opportunities. I'm not the kind of person that will cry over spilled milk. Eh. Pag nangyari na, ano pang magagawa mo? Move But on. pag nasa harap ko na parang, Kuya Boy, alam ko pag sumali ka dyan, ikaw mananalo, tapos hindi ka sumali, di ba? Or, Kuya Boy, alam ko na pag tumakbo ka, panalo ka. I'm the type of the person until the last minute, tutulak kita. So when I see the problems of the country, everyone sees it. But everyone sees the opportunities differently. So pag may nakita kong, may opportunity for a solution,
hindi ko mapigilan sarili ko itulak. You go for it. Yeah, but people who love It's me, not including election. yourself, my sister, my wife, minsan sinasabi, it's not always for you to say something. And I have to learn that. No. Patuloy ang aming pagdadasal para sa iyong kaligtasan, kalusugan, at kapayapaan. Thank you Maraming very much. And salamat. I truly appreciate it kasi prayer moves mountains Yes. talaga. Prayer does move, mountains. Mountains. Ganda lang ng mga sinabi ni Senator Alan Cayetano, mga kadonatics, di ba? Ang dami nating natutunan. Attorney Panelo, mga kadonatics, binira na naman ang administrasyong BBM. According sa research nila ngayon, ay wala, pababa na yung Pilipinas. Ito, panoorin natin. Ayan. Pero dito naman po sa mga survey na ginagawa, Attorney Sal, kasi nga po nung nakaraang linggo ay natalakay po natin yung pagbagsak ng ratings nung Kamara at saka nung Senado. Ngayon naman po, sa pinakabagong survey ng Publicus Asia, malaki ang ibinaba ng approval at trust ratings ng Department of Public Works and Highways, specifically maging ng Senado at House of Representatives, dahil sa mga kontrobersya na nangyayari nga sa maanumalyang flood control projects. Dahil dyan, attorney, ang DPWH ay nakapagtala ng pinakamalaking pagbagsak mula sa 33%, naging 12% na lang yung approval ratings nila, habang bumagsak rin sa 8% mula 22% ang trust rating. Kinuwestiyon ang ahensya dahil sa yun nga po, mga substandard na or hindi na patutupad ng mga flood control projects. At sumunod naman dito, attorney, yung House of Representatives na bumaba rin ng 10 points sa approval from 31% to 21% at trust rating nito na 21 to 11%. Habang ang Senado naman ay bumaba rin sa approval, naging 28% mula sa 32% at ang trust rating naman ay from 22% down to 16%. Ito nga po ay iniuugnay sa ang galit ng publiko dahil sa mga maanumalyang budget insertions at sa mga hearing na may kinalaman sa pondo. At maging ang Commission on Audit din, Attorney Sal, ay bumagsak ng malaki ng ang approval rating ito from 45% naging 31% na lang, at ang trust rating na mula 33% to 21%. Ito ay matapos din na masangkot sa issue kaugnay ng asawa na isang commissioner na umano'y nakakuha ng malaking kontrata sa gobyerno. So, nakikita po natin maging sa mga survey, Attorney Sal, itong ng sentimento ng taong bayan, Attorney. Your reaction po. Grabe yan. Tanong Naku, yan, alam mo yung survey na yan. Kulang yan. Kulang yan. Dapat nga, na sila, nasa zero na sila lahat. Kasi, alam mo mga gabi, Tama. ako nasa wake, funeral wake ng dating kongresista, Executive Secretary Eduardo Ermita. Yes po. At nakikiramay po tayo sa pamilya, lalo na sa mga anak, kina dating Congresswoman Eileen, at kay Mayor ng Malaya na si Mayora Liza, ang kanyang kapatid pa. At umatin din tayo sa katabing silid, Just Heritage. Yun namang PR man, woman na si Susan Soben. Kaya din tayo ng kanyang pamilya. Lalo na kay Lingay, kanyang anak. At tinupang anak. Alam mo, during the dinner, kasi may dinner nagpapakain ni Laro. Doon sa Hapan. Alam po ninyo yung mga kausap ko doon. Mga nasa alta sosyedad. Itong mga ito, I remember, pag meron kami mga gathering ng mga nakaraan taon, wala silang ka-interest sa politika. Puro sosyalan lang ang pinag-uusapan doon. Mga biyahe nila sa abroad, anak nila, business. Wala kang maririnig na kahit na anong politika. Pero kagabi, although hindi naman ako na-surpresa na, kaya nga sinasabi kong kulang yung rating na yan. Kasi itong mga tao nito na hindi naman walang ka-interest sa politika. Lahat sila ron, as in lahat, galit sa nangyayari sa bansa, galit sa mga opisyalis na tiwali. Gusto nilang buwagin ng Kongreso.
Tanggalin na yan, sabi niya, kailangan tama. Narinig daw nila yung revolutionary government. Dapat yun na gawin natin, mag-revolutionary government na. Kahit na ano, mag-military junta kayo, kahit na ano, basta palitan na. Sawan-sawa na kami, sabi niya. Grabe talaga mga kadonatics. I remember ngayon, halos lahat ng friends ko, mga kadonatics, like, before, never ko silang nakita na mag-post about sa politics, sa mga nangyayari ngayon sa bansa, as far as politics is concerned. Halos araw-araw mga kadonatics, politics na yung topics nila. Like, what the? Anong nangyari? 'Di ba? Ganon naka-aware yung mga tao ngayon, mga kadonatics, yung taong bayan sa nangyayari ngayon sa politika. Ha? Sa time ni BBM, I mean, noon, yung sa panahon ni Tatay Digong, we are enjoying the fruits of his labor, mga kadonatics. Kaya hindi masyadong napapansin yung mga problema, corruption kung meron man. Pero ngayon, nako, galit halos lahat. Galit talaga mga kadonatics. Grabe. At alam nyo ba, they were always blaming the president. Always mga kadonatics. Kaya something is really, really, really wrong to our president. At kung makikita mo siya sa public, the way he speaks mga kadonatics, it seems like he is so nonchalant to what is happening. What? Ako, hindi naman ako umiimik. Tatanga sila bakit ako hindi ako umiimik. Kahit anong tanong nila sa akin pangiti-ngiti lang ako. Kasi sabi ko sa kanila, maingay lang ako sa radyo, sa TV, sa dyaryo. Doon na lang, pagod na ako kasasalita. Kikinig na lang ako sa inyo. Pero that proves the point na talagang ang tao, kahit na yung walang kahilig-hilig sa politika, umabot na yung galit, yung buwisit. Alam nila kung sino mga nagnakaw sa mga biniling mga lote, mga bahay. Sabi nga nila, yung sa Forbes Park, walang sinabi yan. Mas marami pa yan. Ang dami nila alam Ako nakikinig kasi matagal ko na rin narinig at alam yun. So, yan makikita mo na kung itong walang ka-interest sa politika, galit na rin. Sasama din daw sila. Pag mayroong mga rally, parang gaya daw nung ginawa nila nung people power. So, ganun katindi ang galit ng tao. Yeah, talaga mga kadonatics, kakaiba na ang nangyayari ngayon. Ngayon lang ito nangyari sa panahon ni Marcos Jr. Ay nako. And yet, wala tayong ginagawa mga kadonatics. Alam na natin kung gaano kasama na ang nangyayari. Pero wala pa rin tayong ginagawa. Meron ng rally, pero peace rally, hindi na nga matablan yung mga mukhang yan. Peace rally will do no harm mga kadonatics sa kanila. Anyway, sabi dito, Attorney J.V. Hinlo, this is our silver lining mga kadonatics. Pilipinas, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Dahil umiikot ang mundo. VP Inday, babangon po tayo. Wow! What a nice quotation mga kadonatics. Ay talaga naman, maniniwala ako nito mga kadonatics. Iupo lang natin si Inday Sara. Talagang may mangyayaring maganda. Thank you so much and God bless you mga kadonatics. Ingat palagi. Don't forget to subscribe and like this video. Bye-bye.